Bumalik na pala tayo, walang ano. Walang bumper. Medyo naka-zoom kami masyado, Polly. Kaya mo bang iatas ng konti yan? Yan o. Why? Yo. Medyo, yan. Para hindi masyado tight shot. Okay, hindi naman siya magpo-floral kung wala lang. No? Mula sa Office of the Vice Chancellor for Research and Extension. Yan, anong update sa atin yun? Magandang hapon, Sir RJ. Anong pinagkakabalahan? Anong pinuntahan mo ng Holy Week? Nagpunta kaming Tagaytay. Kamusta naman traffic? Kinaya? Nasanay na sa traffic ng LV. Wala akong ginawa eh. Ginawa mo nung best friend. Wala, nasa bahay lang kami. Hindi namin kinaya ang init ng panahon. Mainit kasi. Kaysa bumiyahe. Oo nga. Yung mga classmate kaya natin, ano kayong pinagagawa ninyo nitong nakaraang Holy Week? Pero kanina pa ako nagtiteaser tungkol sa Tuklas UPLB. Baka pwede mong ikwento sa ating mga classmate. Ang amin pong naging bisita sa Tuklas UPLB ngayong week ay isang expert sa crop breeding. Teka lang, bumabay. Ayan. Yan, okay. Comedy naman yung ubo na to. Okay, go. Yan. Ang amin nga po, Sir RJ, na bisita po mula sa Institute of Crop Science, College of Agriculture and Food Science, ay isang eksperto sa crop breeding at plant genetics resources. Kasi ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol sa mga halamang gamot. So, pinapakilala ko na po si Associate Professor Renerio Gentalian Jr. at pakinggan po natin ang aming naging usapan. Magandang hapon, Sir Rio. Maraming salamat po sa pagtanggap ng aming invitation. Isang malaking karangalan. Maraming salamat, Leandra. So, bago po tayo magsimula, sir, baka maaari po kayo magbigay ng mga ikling pagpapakilala sa inyong sarili at sa mga pangunahing interest niyo po sa research. Ayan. So, magandang araw sa ating lahat. Isang mapagpalayang araw. Ako po pala si Assistant Professor Nerio P. Gentalian Jr., na ngayon na ay Associate Professor na pala, ng Institute of Crop Science, University of the Philippines, Los Baños. At yung aking research interest po talaga ay plant genetic resources, conservation, and management. So, ito ay konserbasyon ng ating mga genetikong yaman, no? mga halaman natin. Iba-ibang uri nila at ang kanilang mga pagklasifikasyon nila at of course, ang pagdi-describe sa kanila. And so, sa mga tagapakinig po na hindi familiar sa terminong ito, ano po bang ginagawa sa field na yan, sir? Yes, ito, napaka-broad kasi ng plant genetic resources, conservation, and management. So, gaya sa kami po talaga ay sumasaklaw sa konserbasyon. So, meaning, one, conservation. Ang pag-store, pag-keep, pag ng ating mga genetikong yaman in terms of different varieties of plants, different genetic resources, be it landrace, traditional varieties, wild relatives, yun po ay kinoconserve natin. Kinikip, ni-store, para hindi lang po para sa ngayon, but para sa kinabukasan. No? So, yung mga ibang uri ng mga halaman, yun po yung ginagawa natin sa plant genetic resources conservation. And in particular, bukod doon, ay pagtuklas pa sa kanilang mga katangian. So, para magamit rin natin sila sustainably. Sir, na-research po namin, meron kayong pinakabagong publication tungkol sa bagong species ng Vitex trifolia complex o ang medicinal plant na lagundi. Sir, pwede nyo bang ipaliwanag ang research niyo na para maunawaan ng mga pangkaraniwang tao na interesado rin sa lagundi? Ay, isang napakagandang topic yan, Dian. Kasi kami, dun sa Vitex trifolia complex, ang goal talaga namin nung una ay i-conserve ang mga halaman na to. Kasi lagundi is an example na genetic resources na mahalaga para sa atin. Kasi merong gamit na mga medicinal effects at medicinal benefits na tinatawag. Pero, nung tinignan namin at tinuklas namin ang pagkakaiba-iba ng mga lagundi, dati ang pangalan kasi na lagundi ay attributed lang sa species name na Vitex nigundo. So, yung Vitex nigundo na yon, kung makikita mo in literature, are actually names that are introduced. So, nung una, may
conception tayo or meron tayong idea na itong mga halaman ay hindi atin. No? So, nung tinignan namin sa aming research, nakita namin na yung pagkakaiba-iba ng mga lagundi natin ay nagdulot na mapakita na hindi pala introduce ang mga lagundi natin. Bagkus, meron tayong sariling species natin. And hindi lang isa, kundi 5 species ang ginagamit natin na tinatagurian nating lagundi. So, isa doon ay bagong pinangalanan natin. Yun po yung Vitex arvensis na dito lamang sa Pilipinas makikita. At dahil doon, pinopromote namin ang pagpalit ng pangalan ng ating mga labels, mga iba-ibang lagundi-based products to Vitex arvensis, in which yun ang pinaka-main na species out of the 5 species na ginagamit for medicinal sa ngayon, sa industry. No? Pero yung other 4 species, ginagamit rin ng bawat community sa iba-ibang lugar. Kahit sa coastal areas man ito, sa dagat at iba pa. And dito natin makikita na diverse pala yung mga lagundi natin. And dapat silang i-conserve at dapat mang matuklasan kasi sila ay native at atin at galing sa Pilipinas. Tama ba, sir, yung pagkakaintindi ko? Yung inyong research ay naglalayo na mas standardize and maging consistent yung mga ginagamit na lagundi species kasi nga po ginagamit ito as medicinal plants. Tama po ba? Yes. Ang pinakauna lang talaga namin gusto. Kasi gusto lang namin malaman yung anong genotype. Meaning, kung anong type ng Vitex nigundo. Diba? Nung tiningnan kasi namin ang iba-ibang ebidensya, tinitingnan natin yung genes or mga DNA niya, tiningnan natin ang mukha niya, ang morphology, tiningnan rin natin yung visa niya, at yung mga based on the phytochemical profile, nag-iiba-iba sila. Noon nalaman namin yon, nakita namin, therefore, na iba palang species siya. And therefore, dapat ma-standardize siya, not at the genotype level rin, even at a species level. Kasi nagkakaroon ng iba-ibang species at iba-iba yung ginagamit at baka iba-ibang ginagamit rin ng ating mga mamayang Pilipino na sa paggawa ng mga kapsula na to. And para rin po no, sa safety and the effectivity ng mga produkto na ginagawa mula sa lagundi. Yes. May level, sir, ng effectivity per tama ba? Per species ng lagundi. And sir, yung species na makikita nyo yun yung pinaka-effective as medicinal plant? Ayan. So far, based sa pagsusuri, lalo na ng collaboration and ng UP Manila in particular, spearheaded by UP Manila, nakita nila na yung isang species lang ang in-undergo ng clinical trials in which ito yung Vitex arvensis natin. Na ito yung proven and tested, clinically proven and tested na may properties to heal as an anti-cough, as a bronchodilator. Yun, no? So, pero, yung other species naman, hindi rin magpapahuli. Kumbaga, may tinatawag tayong anecdotal evidence or meron tayong mga ebidensya na galing sa community, sa mga gumagamit sa bahay nila at sa bakuran nila na nagsasabi na ito ang mas mabisa compared sa iba. Pero, doon nagkakaroon ng research gap na tinatawag. Kasi yung ibang species natin, hindi pa natin na-undergo, natuklasan, hindi pa natin na-characterize yung kanilang mga katangian. No? And yun yung dapat natin tuklasin pa sa mga genetic resources na to. Nabanggit niyo, sir, na mayroon pa tayong maaring matuklasan sa lagundi and of course sa iba pang medicinal plants. Kasi sir, nalaman namin in relation to this na maliban sa lagundi, meron kayo ngayong current na proyekto tungkol sa iba pang halamang gamot na recommended ng DOH. Sir, baka pwede kayong magbahagi ng ilang detalye tungkol sa proyekto niyo pong ito. Ayan. Kasi yun nga, as a result kasi, ito talaga yung reason for determining the differences is para magkaroon ng genotype or variety ng medicinal. So, gaya ng bigas, meron tayong mga varieties na hindi nagbabago-bago kasi kung kakainin natin ng Azucena, Dinurado, gusto pa rin natin, same yung characteristic. Yun yung layo ng project na yan. Na at least magkaroon man lang ng isang material na hindi nagbabago-bago yung kanyang genetic character, no? Yung kanyang heritable character, yung kanyang DNA. Na kung saan,
pwedeng mong itanim kung saan-saan at standardized siya, kumbaga. So, kaya meron kaming tinatawag na genetically stable na, kumbaga, tinanim mo yun sa susunod na henerasyon, yun pa rin yung kanyang anyo. Yan. Possible pala yun, sir? Yes. Na mag-iba sa next generation of that plant species specifically? Yes. Actually, as an example, gaya lang ang mga halaman, gaya lang rin ng tao. No? So, pag nag-interbreed sila at nagkaroon ng mga anak, nag-iiba rin yung mukha ng mga anak nila. So, etong project na to, naglalayo na pag nag-produce ng susunod na mga anak, be it sexual or sexual means, ay dapat hindi nagbabago-bago yung kanyang genotype or kanyang genetic structure or DNA. Yes. So, ano pong mga halamang gamot yung kasama po sa proyektong yung ito? Actually, right now, although naglista kasi ang aside from the DOH-10, naglista kasi yung industry pa na may 23 sila na lista. Right now, covered yung out of the 23 ay of course 18 species. No? So, included dito yung ating top 10 medicinal plants, yung mga lagundi, no? Acapulco, yun, bawang, yung mga yun kasali. And of course, yung added ng mga industry, gaya lamang ng sahing or Manila elm, yun po. At yung ating balbas pusa, yun. Nabanggit niyo, sir, 23. Yes. 23 lang pala yung medicinal plants na recommended ng DOH at ng industry. Baka, sir, pwede nating palawigin yun kasi maraming nagsasabi na yung itong halaman na to, herbal siya, ay medicinal, I mean. Yun pala 23 lang. Right now, actually 10 lang yung yung nire-recommend ng DOH. Pero yung industry would claim na 23 yung economically important na may production at meron silang pinoproduce talaga at an industrial scale, no? Or for herbal medicine, no? Or of course for therapeutic purposes. So, yun, but others, marami pa, more than 1,500 species ay considered medicinal, no? Marami tayong medicinal plants na nakalista. Na kailangan lang pag-aralan pa. Yes. And dito natin makikita na kailangan pa nating manaliksik kasi nga kung even ang ating number 1 medicinal, I would dare say, yung lagundi, no? Na naging banner crop ng Department of Health and many other ay nakita natin dito sa ating pananaliksik na kulang pa rin pala, no? Despite being mainstream and being there for quite some time, kailangan pa natin silang tutukan. Siguro, gaya sa pagtutok natin sa ating mga high-value crops at other priority crops, gaya lamang ng bigas, corn, mais, yung ating mga medicinal plants ay kailangan rin ng ganung pagtutok at pagsasaliksik. So, sa lahat ng nabanggit po ninyo, sir, at sa haba ng ating kwentuhan, ano po yung maaaring maging implications ng proyekto ninyo about medicinal plants sa sektor ng pangkalusugan at sa industriya ng pharmaceutical sa bansa? Okay. First is standardization. No? Dahil nakita natin na gaya lamang ng tao ay nag-iiba-iba rin within species yung ating mga medicinal plants. Then therefore, kailangan natin siya standardize sa genetic level at the variety level, no? Intra-species level, na para ang epektibo nito, ang gisa nito ay standard rin. No? So, pangalawa, lalo na sa pagtuklas natin ng bagong species at bagong halaman ay ang call sa pag-conserve at pangangalaga nito. Bakit? Kasi now na na-establish natin that it is indeed an endemic species and it can only be found in the Philippines and it originated from the Philippines, na nanggaling sa atin at dito sa atin tumubo at na-select ng mga tao, ay sa atin rin, meron tayong soberanya sa kanila. Meaning, kung anumang benepisyo na makukuha natin at matutuklasan pa natin sa mga halaman na to, tayo lang rin ang makikinabang as Filipino people. No? So, kung meron man tayong makitang, kumbaga, other benefits pa, gaya ng panggamot bukod pa sa ubo, sipon, at kung ano pa sa mga lagundi na to, tayo lang, kasi tayo lang, at dito lang siya makikita sa Pilipinas. Pagdating naman po sa industriya, ano po kayang magbenepisyo sa industriya ng pharmaceuticals ng inyong proyekto, sir?
Ay, that's a nice question. No? Lalo na sa number one, before kasi, dahil introduce yung DTEX ni Guindo, no? Nagkakaroon ng problema rin sa industriya, lalo na sa pagkiklaim kung bakit tayo ang nagpo-produce or gumagawa ng mga gamot galing dito kasi hindi naman daw ito galing sa atin. Dito, no, natuldukan yung problema na yun or nasolusyonan yung problema na yun dahil na-prove natin na tayo ang karapat-dapat na mag-produce ng mga halaman na to kasi dito ay galing sa atin at dito sa atin nagmula. Maraming salamat, sir. Meron ba kayong mensahe or mga nais batiin? Ay, binabati ko lahat ng mga tao sa Institute of Crop Science, College of Agriculture and Food Science, at lalong-lalo na sa lahat po ng bumubuo ng proyekto na to, coming from the USTP card, i-conserve ang lahat ng mga to. Isipin mo sa isang buhay ko, as a naturalist, as an example, pag inobserbahan ko yung isang halaman ngayon, at tututukan ko siya buong buhay ko, yun lang yung matututukan ko. Hindi ko matututukan yung iba. Kumbaga, dahil sobrang rami at hitik ang ating sari-buhay sa Pilipinas, tayong lahat po ay pwedeng tumuklas at maging parte sa pag-aspa ng mga katangiang natatangi dito sa Pilipinas, sa mamamayang Pilipino, para sa pag-unlad sa tinatawag nating nation building ng ating bansa. Maraming salamat sa Rio and sana maging inspirasyon pa kayo sa mas marami pang researchers na kumuha ng proyekto or ng research patungkol sa medicinal plants. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong kaalaman at karanasan sa larangan ng plant genetics at halamang gamot. Maraming salamat. Pakaingay kasi natin. Liana, ikaw na nga. Ay, nako. Ayan, sir, marami talaga akong natutunan dun sa aming usapan ni Sir Rio. Patawarin mo na kami, Liana. Ano ba natutunan mo dun? Kasi nalaman ko po na 23 lang pala daw yung recognized ng DOH plus ng pharmaceutical industries na medicinal plants. However, marami pa daw, actually hundreds pa daw yung may potential at kailangan lang daw po talaga ng i-research. At diba, sa dami ng mga naglalabasang sakit kasi ngayon, ay yung gamot naman ay nandyan lang din sa paligid natin at kailangan lang natin ng panahon na tingnan, lalo dito sa ang bansa natin, very tropical country, maraming mga species, no, na mga halaman ang na-discover at ngayon may mga latest discovery na potential